sa ating pag-aaral ngayon na magsusurvey lang muna tayo, no? Magsusurvey tayo. Sino yung nakapaglaro na nung larong tinatawag na taguan nung maliit pa kayo? Taguan? Maglaro ba kayo yan? Siguro halos lahat, ano? Okay. Pero may naranasan na ba kayo na meron kayong tao na for some reason, ayaw niyong ma-meet yung taong yon, tapos nakasalubong niyo sa mall, umiwas kayo at nagtago kayo. No? Siguro minsan nakakaranas tayo ng gano'n, ano? So merong pagtatago na naglalaro lang, meron namang pagtatago na kaya ka nagtatago ay ayaw mo o kaya kagalit mo yung isang tao. Ngayon, itong argument na to ay ginagamit ng ilang siguro mga secular philosophers, even mga atheists, na ang sinasabi nila, ang Diyos daw ay parang nagtatago sa atin. Dahil di naman natin nakikita ang Diyos, di ba? Tapos wala namang talagang, ano ba yung ating basihan ng paniniwala na may Diyos talaga? Bakit tayo nananampalataya sa Diyos? Ay wala naman daw pagpapahayag ang Diyos sa atin. So ang sabi ng mga di naniniwala sa Diyos, na mga philosophers na ito, ay sabi nila kung talagang may Diyos, magpaparamdam siya. Ipakikita niya ng malinaw na andyan siya. Pero dahil sa wala tayong ganong nararamdaman, nakikita, ang conclusion nila, wala raw Diyos. Walang Diyos. Otherwise, sana nagpapahayag yung Diyos na yon. So yan ang ating pag-aaralan ngayon. Paano natin sasagutin yung turo na ito na wala daw Diyos? Kasi hindi natin siya makita at hindi siya nagpaparamdam sa mga tao. Ito ang isa sa mga ginagamit ngayon na turo laban sa Kristyanismo at sa yung existence of God, na kung may Diyos o wala. So ang tawag dito yung hiddenness of God argument. Nakatago ang Diyos, nagtatago ang Diyos, therefore walang Diyos sa paniwala nila. No, so yan ang ating pag-aaralan, mga kapatid. Ano? At una sa lahat, ang kanilang parang assumption ng mga philosophers na to na di naniniwala sa Diyos, sabi nila, kung talagang ang Panginoon daw ay mapagmahal at talagang may Diyos na mapagmahal, di ba daw yung mga magulang, kunwari, magulang ka, may anak ka, mahal mo yung anak mo, may asawa kang lalaki o asawang babae, mahal mo siya, di ba hanggat maaari ang gusto mo maging open ang relationship mo sa kanila. Hindi mo sila pagtataguan. No? So parang, parang tama, Pag mahal mo ang isang tao, gusto mo siyang makasama. Pag mahal mo ang anak mo, hindi mo siya pagtataguan, lalo pag nangangailangan. So yan ang sinasabi nila, Kung may Diyos daw na mapagmahal, dapat open siya sa relasyon sa mga taong nilalang niya. Okay, so paano natin sasagutin ito? So yung pinaka-argument dito, ang isang pangunahing proponent nito ay yung philosopher na si Schellenberg. Schellenberg ang pangalan niya, ng philosopher na yan. So sabi niya, yung isang perfect parent ay mahal ang kanyang anak at hindi sila magtatago sa kanilang anak. Mahal niya kasi yung anak niya. Kaya sabi ni Schellenberg, kung ang Diyos ay perfect at talagang may Diyos na mapagmahal at perfectong Diyos, ay ipapahayag niya ang kanyang sarili sa kanyang nilalang. Kuha ba niyo yung argument na yan, So again, mga secular philosophers ito, mga atheist na nagsasabing, wala naman Diyos Kasi kung talagang parang magulang siya na mapagmahal, sana kitang-kita natin, At siya nagpapahayag sa atin. Okay, so ngayon, paano natin sasagutin ito? Well, number one, pansinin natin na dito sa argument ni Schellenberg at yung mga followers niya, ay parang ibinabasin niya yung pag-ibig, yung pag-ibig na yun yung palaging, kung may pag-ibig, palaging may open relationship. Palaging merong openness o pagpapahayag ng isang magulang, halimbawa sa kanyang anak. Pero pansinin natin, hindi lang yung pag-ibig ang basihan
kung gaano ka open o gaano tayo, kumbaga magkakarelasyon sa isang tao. Hindi lang yung pag-ibig. Meron pang ibang mga kadahilanan. Halimbawa, kunwari may anak kayo. Sana naman, di mangyari ito, no? Pero kung may anak kayo, tapos yung anak nyo na yon ay naging drug addict. No? Drug addict siya. Hindi lang basta drug addict, napansin nyo, yung anak nyo na yon ay kinukuha na yung pera sa inyong aparador. Dahil nga, addict siya. Wala namang trabaho. Tapos, napansin nyo, maya-maya, napapasama na sa grupo na mga talagang di lang addict, talagang nagnanakaw, nag-hold up, at talagang violente na yung mga kasama niya. No? Now, sa ganung magpagkakataon, ay kayo ba bilang magulang na mahal nyo ang anak nyo, gagawa ba kayo ng paraan para yung anak nyo na yon, una sa lahat, maitama, at merong mga pagkakataon na maaaring hindi mo natanggapin yung anak mo na yon sa loob ng bahay mo? Pwedeng mangyari yon, di ba? Violente na. Tapos, ninanakawan ka na. May iba kang mga anak na kasama sa bahay. Yung anak na yun ay talagang pag dumating doon nasa influence ng drugs, hindi mo na alam kung ano ang gagawin. Di ba, for the safety of the rest of the family, maaaring i-withhold mo yung iyong fellowship sa anak na yun. In fact, maaaring ikaw ang magdala sa anak mo na yun sa isang rehabilitation center. And even ipakulong kung kinakailangan. No? So, ito pinapakita lang natin dito na hindi ko mo may pag-ibig ka sa isang tao, palaging open ka sa relationship na yon. Merong pagkakataon na talagang parang humihiwalay ka. No? Dahil na rin sa pag-ibig sa ibang mga tao at may iba pang mga konsiderasyon na iniisip tayo. So, yan ang unang sagot natin, na yung good parent thinks not only of the person or the son or daughter, but also the rest of the family. The good of the rest of the family. So marami siyang isinasaalang-alang, hindi lang yung purely, mahal kita. Kaya sige, pasok ka sa bahay, gawin mo yung gusto mo, open tayo. Kahit na, yun nga, meron danger. So doon pa lang, medyo questionable na yung assumption na kung mo mapagmahal ang Diyos, kailangan open siya equally sa lahat ng mga tao. Ikalawa, ito medyo, yung ikalawang assumption ni Schellenberg, medyo mahirap ng konting unawain. Kaya samahan niyo ako, try natin maintindihan ito. Sabi ni Schellenberg, if an all-loving God exists, He would never close off relationships. Kung may Diyos daw na umiibig, hindi niya isasara ang relationship niya sa kanyang mga nilalang. And thus, ito yung mahirap, all non-belief, kung merong hindi naniniwala sa kanya, that would be resistance. Yung hindi naniniwala, kaya siya hindi naniniwala, nire-resist niya dahil yung Diyos ay nagpapahayag sa kanya. Kumbaga, dahil mapagmahal ang Diyos, parang isang magulang, inaabot niya yung anak niya, binibigyan ng lahat, pero yung anak ayaw tanggapin. So, resistance yun. No? Sabi niya, ngayon, ang kasunod nun, since merong mga tao na hindi naman nagre-resist, hindi sila laban sa Diyos, hindi sila resistant sa Diyos, pero hindi nila nakikita ang Diyos. Hindi sila nagre-resist. Kumbaga sa anak, hindi sila nagre-rebelde, hindi sila lumalaban, pero hindi pa rin maramdaman ng pagmamahal ng magulang. So ang conclusion, walang magulang, yung batang yan. Dahil kung may magulang yan, tsak na hindi niya, mararamdaman niya to, kasi hindi naman siya nagre-resist Hinahanap nga niya yung pag-ibig ng magulang niya, pero wala siyang maramdaman. Wala talagang Diyos. Dahil bakit itong taong ito, hindi naman tumatanggi sa Diyos, pero wala pa rin siyang maramdaman. Okay, so medyo mahirap yung argument, pero ito yung halimbawa. Yun daw mga unang tao, sila kasi naniniwala sa evolution. Nanggaling tayo sa hayop. Yung unang mga tao daw, hindi naman sila nagre-resist sa Diyos. In fact, hindi nga nila kilala pa ang Diyos. Pero bakit daw hindi nila nakilala ang Diyos? Okay, again, yun ang sabi nila.
Sabi nila. Ikalawa, meron daw mga dating mananampalataya. Dating nananampalataya. So obviously, hindi sila nagre-resist. Dati silang mananampalataya, Pero, eventually, iniwan nila yung pananampalataya nila. Bakit daw ganun? Bakit open naman sila, hindi sila resistant, in fact, nasa church sila, bakit hindi pa rin nila naramdaman ang Diyos at nakilala ang Diyos to the point na iniwan nila? Kung talagang kitang-kita daw nilang may Diyos, hindi nila iiwan yung kanilang relihiyon. At ikatlo, meron daw mga secularist, yun nga, mga atheist, secularist, na wala namang conscious desire to pursue God. Bakit daw may mga taong ganun? Hindi sila resistant, hindi sila nagre-rebelde, pero wala silang maramdaman. Kung talagang ang Diyos ay kitang-kita nila, dapat sana, kumbaga, naniwala na sila. Hindi naman sila nagre-resist. So, again, paano natin sasagutin ito? Well, number one, pansinin natin na yung non-resistant, hindi sila nagre-resist, pero di rin sila nananampalataya, hindi ito pwedeng i-prove. Mahirap itong patunayan. Kasi ito ay iniisip lang ng isang tao. Nasa loob yan ng isip na siya ay hindi resistant. Pero hindi ko mapuprove kung halimbawa, resistant ka ba o hindi. Ikaw lang kasi yung magsasabi nun Diba? Ikaw lang. Wala naman nakakakita ng isip mo So para yung ganito, mamaya pagkatapos ng service natin, iniisip namin ni Sister Heidi na pupunta kami sa Manila. Iniisip namin yun ang gagawin namin. Now, totoo ba yun o hindi? Walang makakapag-prove nun dahil nasa isip namin yun. Walang makakapagsabi na talagang totoo nga hindi. Pwedeng hindi, pwedeng totoo kasi nasa isip lang namin yun. So, kumbaga, hindi siya subject to testing. Hindi siya matetest. Kasi nga, nasa isip lang ng isang tao yan. So, hindi matetest. Pwede rin sabihin ng mga mananampalataya, tayo bilang Kristiyano, ramdam ko talaga may Diyos. Sa isip ko, nakaka-fellowship ko siya, kitang-kita ko siya, ramdam ko rin yan. Sino rin ang magdi-disprove nung paniniwala natin? Kasi nasa isip lang natin yun Diba? So, pwede rin natin sabihin, may Diyos talaga. Kasi ramdam ko yan, naranasan ko yan sa buhay ko, naniniwala ako na may Diyos. So, doon pa lang, medyo mahirap na yung argument na yun. Kasi nga, nasa isip lang ng isang tao. Isa pa, ikalawang dahilan, itong tinatawag na resistance ay hindi palaging conscious act. Hindi mo dinidecide na magre-resist ako. Kasi maraming dahilan kung bakit tayo nagre-resist. Halimbawa, baka yung background natin, yung kinalakihan natin, nung di pa tayo mananampalataya, yung mga magulang natin, yun ang tinuro sa atin. So, maraming dahilan kung bakit yung isang tao ay hindi agad naniniwala. Posibleng dahil sa kultura, sa pagkalaki niya. So, yun yung sagot natin doon, Yung argument na hindi naman nagre-resist, pero hindi pa rin makita ang Diyos. Ibig sabihin, kulang ang pagpapakilala ng Diyos. Wala talagang Diyos. Yun ang kanilang argument, Again, nakita natin, mahirap patunayan yung hindi naman nagre-resist, pero wala ring maramdaman na talagang may Diyos. Kasi masyadong subjective. Nasa isip lang ng isang tao. Okay, katlo, na assumption ni Schellenberg at yung mga kasamahan niya, kung meron daw Diyos na mabait sa lahat, mabuti sa lahat, sabi nila, magpaparamdaman Diyos na ito. So yung kanyang argument, nakasalalay doon sa paniniwala na merong all good God, all loving God. Ngayon, saan niya nakuha yan? Okay, ito yung ating tatanong. Paano niya naisip na yung Diyos, kung meron Diyos, ay dapat all-loving and all-good. Saan niya nakuha yun? Now, apart from Scripture, ito ang ating magiging sagot, apart from Scripture, mahirap hugutin yung turo na yon. Mahirap hugutin, Kasi ina-assume natin, dahil tayo lumaki sa mga Christianity,
kahit anong version ng Christianity, marami sa atin, sa Pilipinas, lumaki tayong maliit pa lang, may paniwala na tayo sa Diyos, na mabait na Diyos. Pero sa ibang mga kultura, kung titingnan natin, ay hindi ito totoo. Marami sa mundo, maraming nangyayari sa mundo na parang walang pag-ibig ang Diyos. Halimbawa, di ba ang daming namamatay? Halimbawa, nung pandemic, no? Bakit ang daming namatay? Parang wala namang kasalanan. Mga kilala natin, mahal natin sa buhay. Bakit nung World War II, 6 million na Jews ang pinatay sa Germany sa napakalupit na paraan, no? At sila ay ginas, no? Sila ay pinagbabaril, nilason, kung ano-anong karumal-dumal na bagay ang ginawa sa mga taong ito. So, in fact, may mga relihiyon na hindi naman naniniwala na merong all-loving God. Halimbawa, yung paniniwala na tinatawag na pantheism, no? Lahat ay Diyos. Sa paniniwala na ito, wala talagang masama, walang mabuti. Kasi lahat nga pag pinagsama-sama mo yan, yun na yung parang Diyos. O pantheism ang tawag doon. So, merong paniniwala, hindi lahat ng paniniwala ay naglalaman ng isang dapat mabait ang Diyos. No, may mga paniniwala na wala talagang personal na Diyos. No, walang personal na Diyos. So, halimbawa nga, Hinduism, for example, nga, parang pantheist sila, lahat ay Diyos. So, hindi necessarily mabait ang Diyos. So, ang dilema ni Schellenberg, kung nakuha niya sa Biblia yung konsepto na God, if there is a God, must be all-loving and all-good. Kung sa Bible ito nangyari, nanggaling, ang tanong natin sa kanya, kung kinuha mo sa Bible yan, bakit hindi mo pinaniniwalaan yung ibang laman ng Biblia? Bakit ito lang ang ina-isolate mo? Bakit hindi mo pinapaniwalaan yung napakaraming mga turo sa Biblia na nahulog ang tao sa kasalanan? At dahil dyan, nagdilim ang kanyang paningin at napalayo siya sa Diyos. Kaya, hindi niya pag minsan maramdaman ang presensya ng Diyos. Mamaya, mas titingnan natin yan. So, nire-reject ng tao ang Diyos, hindi dahil walang ebidensya na may Diyos, hindi dahil hindi siya nagpapahayag, kundi dahil sa kaniyang rebelyon, paglaban sa Diyos. Yan ang ating pwedeng isagot dun sa kaniyang argument na yung all-loving God must always reach out and reveal Himself sa mga tao. So ito yung mga arguments, tatlo yan. Ngayon, sagutin natin sa Biblia, talaga bang nagpahayag ang Diyos? Talaga bang ang Diyos ay nagpakita na andito siya? Okay, number 1 sa Bible, sa kalikasan. Yung kalikasan, Psalm 19 verse 1, the heavens declare the glory of God. The sky above proclaims His handiwork. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, nor are there words whose voice is not heard. Their voice goes out through all the earth, and their words to the end of the world. Yan ang sabi ng Psalm 19. The heavens declare the glory of God. Ganun na lamang ang biyaya, ang kaluwalhatian ng Diyos, pag tumingin ka sa alapaap, sa buwan, sa araw, sa bituin, sa magandang bundok, magandang lawa, grabe, Dito lang kahapon, nung nagdadrive kami, dumaan kami dyan sa Mahayhay, of course, Lokban, papunta rito, ay napaka-pleasant ng paligid, And somehow you're confronted, there is a God. Meron Diyos na gumawa nito. Romans 8 naman sa New Testament, Romans 1, verse 18 and following, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. So yung unrighteousness of man, yun yung nagsusuppress, yun yung nagtatago ng katotohanan. Verse 19,
For what can be known about God is plain to them. Yung pwedeng matutunan tungkol sa Diyos, malinaw sa kanila. Because God has shown it to them. Ang context nito, yung mundo, yung buong mundo na makasalanan. For His invisible attributes, yung di nakikitang katangian ng Diyos, namely, His eternal power and divine nature have been clearly perceived ever since the creation of the world. Yung mga katangian daw ng Diyos, kagaya ng kapangyarihan, kagaya ng pagiging Diyos niya, malinaw yan, even from the before. So they are without excuse. Wala silang dahilan. Wala silang excuse. So una sa lahat, sa kalikasan. Nireveal ng Diyos ang sarili niya sa kalikasan. Ikalawa, sa ating konsensya. Romans 2, sa conscience. For when Gentiles, Romans 2 verse 14, for when Gentiles who do not have the law, by nature do what the law requires, they are a law to themselves, even though they do not have the law. They show that the word of the law is written in their hearts. Ayun, yung gawa, yung batas ng Diyos, nakasulat sa puso nila. While their conscience also bears witness and their conflicting thoughts accuse or even excuse them. So may konsyensya raw tayo dahil sa puso natin, sinulat na yung utos ng Diyos. So, hindi nag-iwan ng Diyos o hindi nagtago ang Diyos, pinahayag niya ang kanyang kalooban sa puso natin. Kaya ngayong konsyensya ng tao, kahit Kristiyano man o hindi, di ba may sinasabi, uy, na-konsyensya. Di ba? Minsan, meron tao na, halimbawa, ngayon may corruption scandal. No, merong mga ilan na umamin na talagang ito ang ginawa namin. Bakit nila inamin yun? Part of the reason, perhaps a major reason, na konsensya sila. No, na-realize nila, mali yung ginawa nila. Number 3, so sa nature, sa conscience, nagpahayag din ng Diyos, siyempre, sa Bible, sa Biblia. No? 2 Peter 1 verse 20, knowing this first of all, sabi ni Peter, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation, for no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Spirit. So, kinasihan, excuse me, ng banal na Espiritu ang kanyang salita. 2 Timothy 3 verse 16, all Scripture is breathed out, by God, and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be complete. Pwede maging kompleto, equipped for every good work. Andun sa Biblia, malinaw, lahat ng kalooban ng Diyos para tayo ay lumago sa kabanalan. And number 4, Hebrews 1, the Lord Jesus Christ Himself. Ang pagpapahayag ng Diyos ay sa Kanyang bugtong na anak. Hebrews 1 and following, long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets, but in these last days, He has spoken to us by His Son. By His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. He is, Jesus, the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. The exact imprint, facsimile, parang eksaktong larawan ng Diyos. Dumating dito. And Jesus upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. So, si Jesus ang pinakamatinding pagpapahayag. Kung nagtatago ang Diyos, ba't niya pinadala yung bugtong na anak niya?
Diba? He was with us and we beheld His glory. Sabi ni John, chapter 1. So, yung apat na yan, ang matibay na patotoo na hindi tayo iniwan ng Diyos sa kadiliman. Gaya ng ina-argue nung mga, yun nga, yung tinatawag na nag-argue ng hiddenness of God, na nagtatago ang Diyos, sabi nila. So, finally, yung epekto ng pagbagsak sa kasalanan, 1 Corinthians 2, verse 14, bakit nga hindi natin maunawaan kung ang dami pala sa nature, sa conscience, sa Bible, si Jesus Himself, na nasa Bible din of course. 1 Corinthians 2:14, andyan ang dahilan. The natural man, o yung taong ordinaryo na di paligtas, does not accept the things of God, for they are folly to him. Yung problema nasa kanya. They are folly to him. And he is not able to understand them. Why? Because they are spiritually discerned. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. In their case, the God of this world, ito pa yung isang dahilan, the God of this world has blinded their minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Bakit di makita yung glory of God in Christ, the image of God? Bakit di nila makita? Kasi nga, number one, the natural person, di niya tanggapin. Makasalanan siya. Bukod dyan, the God of this world. Kinukublihan, binubulag ang isang tao. So, bagamat malinaw, kumbaga parang araw, ang lakas ng liwanag ng pahayag ng Diyos sa kalikasan, sa konsensya, sa Biblia, sa pagbuhay at ginawa ng Panginoong Jesus, ayaw pa rin tanggapin ng mga raming mga tao. Ang problema, nasa atin, hindi sa Diyos. Okay? So in summary, mga kapatid, nakita natin, itong hiddenness of God argument ay nag-gain ng popularity sa mga, sabihin natin, secular world, sa mga atheist philosophers, together with the problem of evil and suffering. Ito raw yung dalawang pinakamatinding ginagamit ngayon ng mga atheist. Yung mga di naniniwala sa Diyos. Kaya gusto kong maintindihan natin na hindi tayo dapat matakot sa ganitong mga arguments. No, number one, maraming mga unproven assumption. Yung mga assumption kanina, kung mamahal, kailangan nagpapahayag, kailangan palaging bukas sa relationship. Nakita natin, hindi yun necessarily totoo. And finally, nakita natin, malinaw sa Biblia, kung paano nagpapahayag ang Diyos, nagpaparamdam ang Diyos, nagpapakita siya na andyan siya, hindi siya nawawala, no? At hindi siya nagtatago. Ang problema ay nasa atin, hindi nasa pagpapahayag ng Diyos.